Dahil pasukan na naman, ihahanda ko na yung mga baon ng mga anak ko. Ayokong mangarag sa darating na pasukan, no? Kaya may meal plan talaga ako. Yung pag-iisip pa lang ng anong uulamin, anong babaunin, nakaka-drain kaya sa aming mga nanay yan. Tapos magbabudget ka pa, parang gusto ko na lang bumalik sa pagka-fetus. So eto na nga, magdadaing lang ako ng bangus. Dahil nagkukuripot ako na yung nag-boneless. At pinagsisisihan ko yun. Ang sakit sa kamay! Pero in fairness, ang dami niya natirang laman, hindi meatless. Ayan, bago ko siya i-marinate, hiniwa ko lang, pinoportion ko muna. Maganda din kasing pambaon ng mga bata itong daing na bangus. Yung daing kasi pwede mo i-stock ng matagal sa ref. At para naman maibap, hindi yung puro na lang pritong karne ang ipapabaon sa anak mo. Bababad ko lang to sa isang basong suka na may bawang, paminta, konting asukal to balance. Dahil maasid ang suka, alam nyo na. Syempre, wag kalimutan ang asin. Pwede namang patis. Tapos mga ilang butil ng magic sarap lang. Bilang pampalasa. Ayan, bago ko to ilipat sa food container, nilulublob ko to isa-isa para kumapit agad yung flavor doon sa isda. Okay, gagawa naman ako ng lumpiang Shanghai. Okay, 1 kilong baboy. Gagamit ako ng food processor. Una kong giniling dito yung bawang at sibuyas. Gustong-gusto ko kasi yung pinong-pino yung texture ng giniling na baboy, kaya giniling ko ulit. Double kill. Tapos sinama ko ulit yung bawang at sibuyas para mag-mix na sila. At yung panghuli, yung bell pepper. Kinchay, onion chives. Naglagay din ako dito ng 5 spice powder at sesame oil. Bukod sa pampalasa, pampabango din. Nagdagdag pa ako dito ng pampalasa, kagaya ng liquid seasoning, paminta at asin. Tapos 2 egg yolk bilang binder. Sugar, konti lang. Nilagyan ko rin to ng oyster sauce para sikat. Naghugas ako ng kamay. May ako naghuhugas. Professional. Walang ibabalik sa agency. Etong pork chop naman, depende sa request nila. Kung prito or di kaya pork steak, kaya ang gagawin ko, imamarinate ko na lang muna siya. Simpleng marinade lang to. Naglagay ako dyan ng toyo, bawang, lemon, at paminta. Share ko lang, bago ko iprito yung pork chop, ginugupit ko yung taba para hindi siya mag-curve pag piniprito. Naglagay lang ako ng konting tubig para hindi naman masyadong maitim yung pork chop pag naprito. Syempre, nilublob ko na naman bago ilipat sa food keeper. Next na pambaon na ideas ay chicken fingers. Breast fillet lang to, tapos ikakat ko lang siya ng pa-strips. Parang hugis daliri, ganun. Okay, di ba ito yung chicken breast? Yan. Yung pinakaloob niyan, yan talaga ang ginagamit sa chicken fingers o tenders. Ito yung malambot na part ng chicken. Parang ito yung pinaka-tenderloin ng karne. Ayan trivia na matang-ina nyo yan, char. Kung yung pinaka-tenderloin yan ang gagamitin natin, ang konti lang, kaya buong breast ang gagamitin natin. Ganun. Okay, titimplahan ko lang to na walang kamatayang bawang at paminta. Para maiba naman, naglagay ako dito ng curry powder at Spanish paprika. Dinagdagan ko rin to ng cayenne para may sipa ng anghang. Tapos asin at lemon. Pantanggalansa na rin. Okay, dito na ako sa crumbing. Tinimplahan ko lang yung itlog ng asin. Nilagyan ko lang ng konting tubig para lumabnaw. Isang tip yan sa pagbe-breading para makatipid ka sa itlog. Syempre, pag nagbe-breading ka, kailangan mo ng flour at breadcrumbs. Dahil tinamad na ako dyan, naglagay na lang ako ng breading mix. Konting daya lang naman. Ito na siya. I-dredge na ko lang sa flour. Ganyan. Yan, ganito siya. Ayan, ilalagay ko na siya sa food container. Kailangan i-arrange mo talaga siya para hindi magkadikit-dikit. Hindi na ako naglagay ng plastic dyan. Ginawa ko na lang divider yung drainer ng food keeper na to. Brainy. Okay, itong hipon, isi-shrimp tempura ko lang. Syempre, kailangan i-devein to. Unang-una, tanggalin mo na yung ulo. Tapos babalatan. Para sa akin best budol talaga tong shrimp deveiner. Napabilis yung gawain ko dito. Okay, balik tayo sa hipon. Pagkatapos ko tong i-devein, nilagyan ko lang ng slit yung lower and upper part ng hipon para hindi siya mag-curl pag pinirito. Tapos sinimplahan ko lang yung timpla nito. Nilagyan ko lang to ng bawang, asin, Old Bay para maiba ulit. Tapos paminta at konting magic sarap para pampalasa. Ay nako, wag niyo na akong questionin sa magic sarap. Malay niyo, kunin akong endorser niyan, char.
Oh, muntik ko pa makalimutan yung lemon dito. Pampalasa din yan at pantanggal ng lansa. Okay, dito nagbe-breading na ako. Yung ginamit ko dyan, same lang din ng breading mix para hindi naman sayang, di ba? Yung tira nung chicken fingers. Ayan, mag-a-arrange na naman ako. Itong tempura, ito talaga yung pinaka-bet kong lutuin pagdating sa pambaon ng mga bata. Kasi ang bilis maluto nito eh. O, baka magtaka kayo ha. Bakit walang sauce yung mga ginagawa kong pamprito? Siyempre, tsaka ko nagagawin yan pag papasok na sila. Madali lang naman gumawa ng sauce. Ketchup at mayo lang, ayos na yun. So, ayan na, nilipat ko na sa food container yung daing na bangus. Alam nyo, pag nakalagay na to sa ref, binabaligtad ko pa rin. Or yung nililipat ko yung nasa ilalim, nilalagay ko sa taas, para pantay yung pag-marinate niya. Ganun. O, ayan na, tapos na. Ganyan ako magplano at mag-budget ng pagkain namin. Kaya hindi talaga madaling gawain yan. Tapos walang sahod. Kaya yung mga nilalang nila yung housewife, kung alam nyo lang. Kung paano kami mag-brainstorming sa pagbabudget. Alam nyo mga ka-EMS, TMI or too much information man to, pero share ko pa rin. To inspire ba? Hindi naman kasi ganun kalakihan yung sahod ng asawa ko. Pero kung maluho ako at hindi marunong mag-budget, baka baon na kami sa utang. Legit yan. Siguro alam ko lang yung priority ko. Uy, ang yabang ni self. Ay, akala ko pa ending na tong video na to. Meron pa pala akong chicken wings at tilapia. Baka ititinola ko yan or prito. Prito na naman. Tapos yung tilapia, prito again. Siyempre, may mga kapartner na gulay din yan. Hindi lang puro prito ang ipapabaon natin sa mga anak natin. Ganun. Pero ito, most requested na baon ng mga anak ko, itong chicken fillet. Alam nyo ba, kalasa talaga to yung nabibili natin sa letter M. Alam nyo, pag na-frozen yan, madikit yan. Kaya nilalagyan ko talaga ng plastic bawat layer para hindi ako mahirapan pagtanggal. Ganun. Oh, malinis ang kamay ko dyan dahil mayat maya naghuhugas ako ng kamay. Kaya galit na galit yung mga ugat ko sa kamay. Pwede na nga itanim sa lupa. Okay, may nakastock din akong frozen products. Alam nyo, ang mga bata, maghahanap pa rin talaga yan ng pang-commercial na pagkain o yung magpapayaman lalo sa mga kapitalista. Alam ko may mga relate dyan. Alam ko na mga preservatives to, pero eto kasi yung masarap at mabilis lutuin. At nagpapabilis din ang buhay. Mahirap naman kasing i-deprive yung mga bata sa ganyan, di ba? Kalokohan naman na tumanda tayo na hindi tayo nakatikim ng mga preservatives. Uy, biro lang yun ha, pero through the fire siya. Okay, balik eskwela na naman at panibagong challenge sa mga nanay. Sa mga nanay dyan na may pinagdadaanan financially, kapit lang po at makakaraos din. At ito lang din ang masasabi ko sa pagbabudget. Pinanghahawakan ko talaga yung titi. Tiis at tipid. Kalaw nyo ha. Dahil tuwing sahod, ballpen at papel agad ang hawak ko. Ayun, magbabudget na ako. Yan lang. Bye!